tayo sa pangangaral at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa libro ng mga gawa or Acts, chapter 21, verse 15 hanggang 20. Acts 21, 15 to 20. Acts chapter 21, verse 15 hanggang 20. Ngayon, kung matatandaan nyo, isa sa mga tanong sa ating mga family worship 2 weeks ago, tatandaan nyo ba? Ay kung ano ang pinapahiwatig sa iyo ng katotohanan na ang Diyos ang nagpasya ng lahat kahit ang pagiging Filipino mo. Tandaan niyo po yung tanong na yon? Sinagot niyo ba yon? Now, isa sa mga sagot doon sa family worship namin ay ang pagpapasalamat daw at pagkamangha na kahit na kalayo-layo at kahit na tayo ay Filipino, ay naabot pa rin tayo ng ebanghelyo. At ngayon ay tayo na ay nananampalataya at sumasamba sa tunay na Diyos. Tunay na nakakamangha po, di po ba? Tunay na isa iyong dahilan upang tayo ay magpasalamat sa ating Diyos. At dahil alam nating iyon ay gawa ng Diyos. Pero, mga kapatid, naiisip niyo po ba paano iyon ginawa ng Diyos? Naisip niyo po ba? Paano yung ginawa ng Diyos? Yes, we know, gawa yun ng Diyos. Ang tanong, paano niya yun ginawa? Alam niyo ba anong ginawa ng Diyos upang umabot sa Pilipinas ang ebanghelyo? Any idea? Maring iba sa inyo ay may sagot na at siguro, alam niyo na to. Pero sa hapong ito, tayo po ay mapapaalalahanan ng katotohanang kumikilos po ang ating Diyos sa pamagitan ng kanyang mga alagad. Okay? Ngunit, bibigyan natin ng diin. Ano ang pinapahiwatig nito sa atin bilang kanyang mga alagad? At nawa, ito ang panalangin ko palagi, mapalakas tayo at magdulot ito sa atin ng mas lumalagong pagsunod at paglilingkod sa ating Diyos. Ngayon, tingnan natin ito sa pamagitan ng tagpo na kung saan si Pablo ay nakarating na sa Jerusalem at nakipagtipon kasama ng mga matatanda sa iglesia doon sa Jerusalem. Mga kapatid, may you stand before our God for the reading of His Word. Acts chapter 11, verse 15 to 20. Ako na lang po magbabasa. Sumunod na lang po kayo sa pagtingin nyo sa inyong mga Biblia at makinig po kayo ng mabuti. Acts 21, verse 15 to 20. Mga kapatid, ito ang salita ng ating Panginoon. At pagkaraan ng mga araw na ito, naganda kami at umahon patungo sa Jerusalem. Sumama sa amin ang ilang alagad mula sa Caesarea at dinala kami sa bahay ni Nason na taga Cyprus, isa sa mga naunang alagad na sa kanya kami manunuluyan. Nang makarating kami sa Jerusalem, masaya kaming tinanggap ng mga kapatid. Nang sumunod na araw, sumama si Pablo sa amin kay Santiago at ang lahat ng matatanda ay naroroon. Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isang isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan ng kanyang ministeryo. Nang kanilang marinig iyon, pinuri nila ang Diyos. Dito tayo magtatapos. Ito ang salita ng Panginoon. Let us pray. O Diyos, kami po ay patuloy na humihingi ng karunungan at nawa turuan mo kami, O Diyos, na maging tapat bilang iyong mga alagad upang mangyari at magawa ang iyong kalooban. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo. Mga kapatid, kung atin pong ipagpapatuloy yung pagbabasa, kung mapapansin nyo, pinutol ko po yung verse 20, di po ba? Pero kung ipagpapatuloy po natin yung pagbabasa, yung tagpo po na ito na ating binasay, take note, hindi ito ang sentro ng salaysay. This is not the main message. Uunahan ko na po kayo. Okay?
kung magiging tapat tayo sa exegetical at expositorical na pagbabasa ng tagpong ito, hindi ito ang sentro ng salaysay na ito. But, bagkus ito ay pagbibigay lang sa atin ng impormasyon na sila Pablo ay nakarating na sa Jerusalem at kung ano yung una nilang ginawa. That's it. Yun lang po ang mensahe nun. Dahil sabi dyan sa verse 15 at 16, pakaraan ng mga araw na ito, naganda kami at tumawon patungo sa Jerusalem, sumama sa amin ang ilang alagad mula sa Caesarea at dinala kami sa bahay ni Nason na taga Cyprus, isa sa mga naunang alagad na sa kanya kami manunuluyan. Now, kung makikita nyo dyan, pagkatapos ng tagpo po na kung saan nagpakumbaba at nagpasakop na sa kalooban ng Diyos ang mga mananampalataya doon sa Caesarea, na sa kalooban ng Diyos na una ay sinubukan nilang pigilan si Pablo. Di ba yun yung tagpo doon, na kung matatandaan nyo, pinilit nilang pigilan si Pablo na pumunta sa Jerusalem. Pero pagkatapos noon, anong sabi nila sa verse 14? Mangyari ang kalooban ng Diyos. So pagkatapos noon, pagkatapos ng tagpong iyon, nagsimula na silang maglakbay papunta sa Jerusalem. Now sila ay manunuluyan, ayon dyan sa verse 15 and 16, doon sila manunuluyan sa bahay ni Nason. Okay? Na isa daw sa mga naunang alagad. And for your information, may mga scholar po na nagsasabi na maaaring isa siya sa mga pinagkunan ng impormasyon ni Lucas upang maisulat ang librong Acts. No? So may mga nagsasabi daw na isa siya sa mga resources. Kasi kung matatandaan nyo, sinulat ito ni Lucas sa pamagitan ng pag-i-interview. And one of the possible sources is si Nason. Okay? At nagpatuloy dyan sa verse 17. Sabi dyan, na makarating kami sa Jerusalem, masaya kaming tinanggap ng mga kapatid. Now, sila po ay nakarating na sa Jerusalem at malugod na tinanggap ng mga kapatiran doon. And sa verse 18, sinabi dyan, ng sumunod na araw, sumama si Pablo sa amin kay Santiago at ang lahat ng matatanda ay naroroon. Now, dito naman sa verse 18, makikita natin na sila Pablo ay nagtungo kala Santiago at pati sa mga matatanda sa iglesia. And bilang dagdag impormasyon sa inyo, pakinggan niyo po to, mapapansin niyo dito na hindi na nabanggit na may mga apostol. One thing na ma-observe niyo dito, wala nang mga apostol. Wala nang apostol sa iglesia sa Jerusalem. At kung matatandaan nyo, pwede niyang hindi nyo na puntahan. Sa chapter 15, nang nagtungo sila Pablo sa Jerusalem upang pag-usapan yung issue patungkol sa katuruan na kailangan daw tuliin yung mga hentil na nananampalataya kay Jesus upang sila ay maligtas. That's an issue, di ba? Sa chapter 15. Sa verse 4, nagsabi doon na sila Pablo ay tinanggap ng iglesia at ng mga apostol at ng matatanda. So sa chapter 15, may apostol pa at may matatanda na. Okay? Pero, kung babalik tayo sa chapter 4 ng Acts, tanging mga apostol pa lang ang namamahala. Okay? Now, sa makatuwid po, makikita nyo yung pattern ng leadership sa church. Na mula sa apostol, naging apostol and matatanda, and naging matatanda na lang. Kita nyo yan? Nakita nyo yung progress doon? Ano pong pinapakita nito? Dito natin makikita na ang ministeryo ng mga apostol ay may hangganan. Hindi po talaga lasting hindi perpetual. Ibig sabihin, hindi hanggang sa buhay or ang office ng apostol. Hindi na ito nagpapatuloy ngayon. Sila ang nagpasimula ng iglesia, ngunit nang nagawa na nila ang layunin ng Diyos sa kanila, at naisulat na ang salita ng Diyos, kompleto na ang canon ng scriptures, okay? Nung nasulat na yon, yung office ng apostol ay natapos na. So ngayon po, wala na pong apostol. Kaya pag may naririnig kayong mga apostol sila, automatic X na yon, no? Hindi yun totoo. So ngayon, mga matatanda na ang nangangasiwa sa iglesia. Mga elders na, mga pastors na ang nangangasiwa sa iglesia. Now, isa lang po ito sa mga gusto ko pong matutunan ninyo base sa obserbasyon ng ating nakita sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Acts.
So I hope matuturo nyo yan sa inyong mga kapamilya or anak in the future. Ngayon, balik tayo dito. Verse 19 to 20. Sabi diyan, pagkatapos niyang batiin sila, isa-isang isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan ng kanyang ministeryo. Nang kanilang marinig iyon, pinuri nila ang Diyos. Stop. Doon muna tayo mag-stop. No? Dito po ay makikita nyo na nireport ni Pablo. No, nireport ni Pablo ang mga nangyari sa kanyang missionary journey. Nag-report lang siya. At gaya nga ng sabi ko, at kung mapapansin nyo din, kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa hanggang verse 26, doon na natin makikita ang sentro ng mensahe sa tagpong ito. Kung babasahin natin yon. Ngunit, nais kong huminto tayo dito at bigyan diin natin ang sinabi dito na verse 19, isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan ng kanyang ministeryo. Magiging topical muna tayo for this afternoon, mga kapatid. Again, and we will focus our topic dito. Isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan ng kanyang ministeryo. And here we're talking about Paul. Okay? Hahatiin ko po ito sa dalawa. At iyon ang ating magiging focus sa hapong ito. Una, sinabi dito, isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil. Now, pansinin niyo po, na sa lahat po ng mga binasa nating ginawa ni Pablo, do you remember? Yung mga pinagdaanan ni Pablo sa kanyang missionary journey, lahat po ng iyon na nabasa natin sa nagdaang chapters, kung paanong ang mga hentil ay nanampalataya sa Diyos at kung paanong ang mga iglesia ay naitayo. Sinasabi ngayon dito ni Pablo na lahat ng iyon ay ginawa ng Diyos. Ganun nag-report si Pablo. No? Nagkaroon dito ng church, nagkadito, nagkami dito. Pero ano sabi niya? Lahat ng iyon, ginawa po yun ng Diyos. Now, napakahalaga nito para sa atin. Dahil gaya po ni Pablo at ng mga mananampalatayang sumusunod. Listen, gaya ni Pablo at sa mga mananampalatayang sumusunod sa utos ng Diyos, specifically patungkol sa pag-eebanghelyo, kailangan natin laging mapaalalahanan na kung meron mang maligtas, kung meron mang mga nadadagdag sa iglesia, o kung meron mang magawa natin na makapag-plant tayo ng church sa ibang bahagi ng Mariveles, tandaan po natin na lahat ng iyon ay gawa, lahat ng iyon ay ginawa, at lahat ng iyon ay ginagawa ng Diyos. No? Tandaan na ang gawain ng misyon at ebanghelismo ay gawain po ng Diyos. It is the work of God. Sa katunayan, siya ang unang misyonero at unang tagapagpahayag ng mabuting balita. No? Ito ang unang dapat nating tandaan. Ito yung unang dapat nating maunawaan. At ito yung unang dapat lagi nating isapuso, mga kapatid. Ito ay gawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang pag-iebanghelyo po ay hindi natural na bagay. Listen, ang pag-iebanghelyo, hindi yan natural na bagay. Ibig sabihin, hindi ito nagmumula sa tao o hindi ito gawa ng tao. Sa halip po, ang pag-eebanghelyo ay supernatural na bagay. Supernatural na bagay ang pag-eebanghelyo, mga kapatid. Ibig sabihin, ito ay gawa ng higit sa ating mga natural na tao. At sino yon? Sino yung higit sa mga natural na tao? Ang Diyos. Ito ay gawain ng Diyos sa simula hanggang sa huli. Ito ay isang extraordinaryong bagay. Ang pagkaligtas sa iyo, sa akin, sa atin, ang pagkakaroon ng lokal na iglesia dito sa Kabkaben, iyan ay extraordinaryong nangyari. Bakit? Dahil ang Diyos ang may gawa po nito. Kaya purihin natin po ang Diyos. No? Na kumikilos at gumagawa siya ng ganitong bagay. Pero ngayon, ang tanong, paano niya ito ginawa? Di ba? Paano niya ito ginawa? Paano ito nangyari? Gaya nga ng tanong ko kanina sa pasimula, paano ang ebanghelyo
na kapangyarihan ng Diyos upang ang tao ay maligtas ay umabot sa atin. Umabot sa Pilipinas. Paano yung umabot sa Kabkabin? Well, ang sagot ay nasa harapan po natin. hindi dito. Tingnan niyo po sa mga Biblia, verse 19. Isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan ng kanyang ministeryo. Kita niyo po yan? Nasa harapan niyo lang, di ba? Hindi natin masasabi na si Pablo lang. Bagos lahat po ng mga apostol, lahat ng mga propeta, at mga naunang masunuring mga mananampalataya sa atin. Sa pamagitan po nila, umabot sa atin ang Ebanghelyo. Ulitin ko po ha, hindi lang si Pablo. Pagkos lahat ng mga apostol, mga propeta, mga naunang masunuring mga mananampalataya, sa pamamagitan nila, umabot sa iyo ang Ebanghelyo. Sa pamagitan nila, niligtas ka. Sa pamagitan nila, niligtas tayo ng Diyos. Naririnig niyo po yun. Sa makatuwid, nais ko pong makita ninyo ngayon at ang mensahe sa atin sa hapong ito, at alam kong alam niyo na to, ngunit nawa ay patuloy po tayong mabago nito tungo sa lumalagong pagsunod at paglilingkod sa ating Diyos ng katotohanang ito, na ang extraordinaryong gawa ng pagliligtas ng Diyos ay ginagawa niya sa pamagitan ng mga ordinaryong mananampalataya. Okay? Ang extraordinaryong gawa ng pagliligtas ng Diyos ay ginagawa niya sa pamagitan ng mga ordinaryong mananampalataya. Kapag sinabi ko pong ordinaryo, hindi po ito tungkol sa mga normal na citizen ng lipunan. No? Bagos pong ibig ko pong sabihin ay mga tao. Simply us. Simply tao. Kahit na mayaman ka, mahirap ka, may katungkulan ka, o wala, lahat tayo ay tao. Ibig sabihin, lahat tayo ay ordinaryo. Yan pong ibig ko sabihin sa ordinaryo. At po, ang Diyos po ay extraordinaryo. Supernatural siya. No? Walang katulad. Makapangyarihan siya. Banal siya. At pinili niyang gamitin ang mga ordinaryong mananampalataya upang gawin ang kanyang ministeryo ng pagliligtas. Wala pong kategory. Wala pong kategorya. Mali pong isipin natin na ang pag-ebanghelyo ay para lang sa mga pastor. Take note of this. Mali pong isipin yan. Huwag niyong isipin na ang pag-ebanghelyo ay sa pastor lang. O huwag niyong isipin na ang pag-ebanghelyo ay para lang sa mga individual na may kagalingan sa pananalita. Ikaw kasi magaling ka magsalita. No. Gaya nga po ng nabasa ko, and I will share it to you. Sabi po doon, hindi mo kailangang maging extrovert. Hindi mo kailangang maging public speaker. Hindi mo kailangan maging magaling sa oral communication. O hindi mo kailangan maging magaling sa pakikisalamuha sa mga tao. Hindi mo kailangan nun. Ang kailangan mo lang ay maging masunurin sa utos ng Diyos. Yun ang kailangan mo, to be obedient. No? Mali rin pong isipin natin na hindi na natin kailangan gawin ang pag-ebanghelyo dahil iyon nga ay gawain naman ng Diyos. Tandaan niyo po, ang layunin ng Diyos sa mundo ay umuusad sa pamagitan ng mga ordinaryong mananampalataya na tapat na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa bawat bahagi ng kanilang buhay. Ulitin ko po. Ang layunin ng Diyos sa mundo ay umuusad sa pamagitan ng mga ordinaryong mananampalataya na na tapat na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa bawat bahagi ng kanilang buhay. Kung gayon, ano dapat ang ating maramdaman? Bilang mananampalataya, ano ngayon dapat ang ating maisip sa katotohanan ito? Tanong ko po sa inyo, meron ba dito ang nalulungkot?
Meron ba dito yung nalulungkot na o kinakabahan na o bumibigat na yung puso sa tuwing papalapit ng matapos ang afternoon service? Dahil, kasi lalabas na tayo dahil mag-ebanghelyo na. Meron ba dito yung ganon? Nabibigatan ng puso, yung parang, Sunday na naman, ito naman si Kuya. May mga ganon ba? Ito na naman, ito na naman. Mga kapatid, kung tayo po ay nakakaramdam ng mga ganito, maaari pong mali ang pananaw nyo sa pag-ebanghelyo. Probably. No? Even yung pagkatakot, even yung pagkahiya sa ebanghelyo, maaaring nararamdaman nyo yun kasi mali yung pagkaunawa nyo ng pag-ebanghelyo. Pakinggan nyo po ito. Ito po ay hindi gaya ng madalas nating iniisip, no? Na ang pag-ebanghelyo ay pabigat, pasanin, no? Checklist na kailangan nating gawin bawat araw, no? Hindi rin po ito medalya na kailangan nating paghirapan para makuha. Hindi ganun po ang pag-ebanghelyo, mga kapatid. Ang pag-ebanghelyo po ay regalo. Ganun nyo dapat maisip ang pag-ebanghelyo. It is a gift from God. Biyaya po yun. Kaloob po yun. Marahil ang isa sa pinakamalaking sorpresa, no, sa kaharian ni Kristo ay ganito. Pinili niyang palawakin ang kanyang kaharian sa pamagitan natin. Naglilikod siya sa mga tao sa pamagitan din ng mga tao. No? At, siya ang hari. Siya ang hari ng lahat. At kaya niyang gumamit ng kahit na ano. Di ba? Ngunit, pakinggan nyo, pinili pa rin niyang gamitin tayo. Tingnan nyo po ito bilang bahagi, yung pag-ebanghelyo, tingnan nyo po yun bilang bahagi ng pagpapakita niya ng kabutihan para sa atin. Ganon po natin dapat tingnan ang pag-ebanghelyo. Di ba? Ibinigay niya sa kanyang mga tao ang dakilang pribilehiyo at karangalan na maglingkod para sa mga bagay na ang halaga ay walang hanggan. Nakita niyo yun? At isa po doon ay ang pag-eebanghelyo. And again, ito ay isang regalo. Hindi po ito pabigat. Ang pag-eebanghelyo hindi pasanin. Hindi po ito parusa ng Diyos. Ang pag-ebanghelyo ay regalo ng Diyos sa bawat mananampalataya. At walang sino mang hindi matutuwa kapag nakatanggap ng regalo, di po ba? And take note, sinabi ni James, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay bawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama. Kung gayon, ano na ang dapat nating gawin? Di ba? Since it is a gift, unang-una dapat mabago yung pag-iisip ninyo. Yun yung pinakauna niyong gawin. Do not think it as a burden, mga kapatid. Yan na, malapit na mag-alas 3. Yan na naman. Na, 4:30, lalabas na sila, kuya. Nakakaya na mapakita, hindi ako sasama. Hindi po ganon. No? Hindi po yun pasanin. Regalo po ang pag-ebanghelyo. Kaya anong dapat nating gawin? Una, kailangan muna tayong maging taong may tunay na pananampalataya. Ito yung pinakauna dapat mangyari na gawin natin. No? Kailangan muna na tayo ay maging taong may tunay na pananampalataya. Mga kapatid, upang may pahayag ng mabisa ang mabuting balita, dapat makita sa atin ang katotohanan nito. Hindi lamang ito sa intelektual na paniniwala, kundi isang pananampalatayang kumikilos. Pananampalatayang kumikilos sa ating buhay na nakikita sa paraan ng ating pamumuhay. That must be the first thing. In other words, the gospel must be true to your life. Kaya pasanin ang pag-ebanghelyo kapag hindi tunay ang ebanghelyo sa buhay mo. Kaya mahirap ito gawin. Burden siya, hindi siya gift. Kung hindi yan tunay sa paraan ng pamumuhay mo. Kaya may tanong ako sa inyo.
Kumusta ka? Kumusta ka, kapatid? Ha? Maghahayag ka ng gagamitin mo yung 10 kautusan. Respect your parents, pero ikaw wala kang respeto sa magulang mo. Huwag kang magsinungaling, pero ikaw nagsisinungaling. Huwag kang pumatay, pero ikaw galit-galit. Di ba? Huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, pero ikaw, mas mahal mo yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Kaya burden yon. Kaya burden ang pag-iebanghelyo. Kapag hindi tunay ang ebanghelyo sa buhay mo. Kaya kumusta ka? Again, mahaba po ang listahan ng mga bunga ng pananampalataya. Para makita natin kung nagiging tunay ba ang ebanghelyo sa ating mga buhay. And hindi tayo matatapos kung isa-isahin natin ang sulat ng Biblia. Pero maaari ko po itong mabuod sa ganito. Lumalakad ka ba ayon sa kalooban ng Diyos? No? Lumalakad ka ba ayon sa kalooban ng Diyos? Naalala niyo po yung mensahe sa atin last Sunday? Mula ba nung araw na iyon, kapatid, masugid, buong tiyaga, araw-araw mo na bang inaaral ang kanyang salita? Na siyang tanging paraan upang makalakad ka sa kalooban niya? Kasi kung wala iyon, hinding-hindi ka makakalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya, kumusta ka? Kumusta ka? Tunay bang nakikita ang ebanghelyo sa buhay mo sa pamagitan ng paglakad mo ayon sa kalooban ng Diyos? Pangalawa na dapat natin gawin. And sobrang konektado lang siya sa una. Pangalawa is, dapat taglay natin ang isip ni Kristo. Dapat taglay natin ang isip ni Kristo. Ngayon, paano? Paano yon? Paano mangyayari yon? Tandaan, ang tamang pagkaunawa sa mensahe ay dumarating sa pamagitan ng masusing pag-aaral ng kasulatan. At hindi lang pag-aaral, paghingi ng karunungan sa Diyos. Now, bakit ito mahalaga? Kailangan natin ito upang may paliwanag ang ebanghelyo sa mga taong tumututol o laban sa Diyos. Ang pagpapahayag natin ng ebanghelyo ay dapat maging tama at malinaw. That's why last Friday, in my personal experience, yun, for the first time, meron pong sumalungat sa ebanghelyo. And although hindi ko yon pinatulan dahil nga nais ko pong may hayag ang ebanghelyo sa mga ibang nakikinig. Pero pag uwi ko, nakaramdam po talaga ako ng dismaya sa sarili. No? Nakaramdam ako ng, basta iba yung pakiramdam ko at that time. Parang nanghihina ako in our terms. No? Kasi inisip-isip ko, ang dami ko pa palang dapat aralin. Nakita ko yung, alam niyo yon, yung para akong bata na wala akong alam. Ganun ko nakita yung sarili ko. Kaya mga kapatid, if titingnan niyo ako na marami ng alam, nagkakamali kayo. Kaya ito, gagamitin ko lang po ito. Kung ako po ay may ganong pakiramdam, siguro naman nakikita nyo yung kailangan nyo ng pag-aaral ng salita. Kung ako, nasa biyaya ng Diyos ay araw-araw, linggo-linggo, 3 mensahe ang tinuturo sa inyo, kailangan ko pang matuto. So ano na lang kayo? Nakikita niyo po yun? Kaya nakaramdam ako ng sabi ko, ang dami ko pang dapat aralin. Kailangan natin ng apologetics. Kailangan natin maaral yung pagde-defend ng truth. So mga kapatid, we need the mind of Christ. We need the mind of Christ. Kasi may tututol at may tututol po sa salita ng Diyos. Di ba? At dapat mapahayag natin ito ng tama at malinaw. And paano natin yung magagawa kung napaka-tamad natin mag-aral ng salita? Pakinggan niyo po.
ang alagad ng Diyos ay likas na isang nag-aaral. Likas yun sa isang mananampalataya. Nature yun ng mananampalataya. Gaya ng baboy, nature niya mag-oink-oink. Ikaw din na mananampalataya, nature mo na mag-aral ng salita. At sa sandaling sumampalataya tayo para sa kaligtasan kay Kristo, para din po tayo nag-enroll sa paaralan ni Kristo. No? Tandaan niyo po itong analogy na to. Nung nanampalataya ka kay Kristo, para ka rin nag-enroll sa school ni Kristo. At isa itong panghabang buhay na pag-aaral. Walang katapusan. Hanggang buhay ka, mag-aaral ka ng salita. Kikilalanin mo ang Diyos. Aaralin mo ang kanyang katotohanan. Isa itong panghabang buhay na pag-aaral na walang pagtatapos. Kaya po, hindi po talaga nararapat na sabihin mong Kristiyano ka, pero hindi mo naman inaaral ang salita ng Diyos. Very anti-Christian yun. Un-Christian yun, mga kapatid. At dagdag pa dyan, sa pagpasok natin sa paaralan ni Kristo, hindi lamang tayo estudyante, kundi tayo rin ay mga guro. Ibig sabihin, tagapagpahayag din po tayo ng magandang balita. Kaya una, kailangang tunay tayong mananampalataya na nakakita ang katotohanan ng Ebanghelyo sa ating mga buhay sa pamagitan ng paglakad ng ayon sa kanyang kalooban. At pangalawa, patuloy na pagsisikap sa paglago na taglay ang pag-iisip ni Kristo. Kaya tandaan niyo po iyon, mga kapatid. Ngayon, dadako ako sa tanong na ito, ayos lang ba na hindi ko gawin ang pag-ebanghelyo? Natanong niyo na po ba yan sa mga sarili niyo? Okay lang ba na hindi ako maghayag ng ebanghelyo? Sa tingin niyo, ayos lang? May nagsabi na ba sa inyo na ayos lang? Na hindi maghayag ng ebanghelyo? Ayos lang ba na basta umiwas ako sa kasalanan? Basta sumamba ako sa Diyos? At basta maging tulong ako sa pagpapatibay ng iglesia? Pero yung pag-ebanghelyo, pwede ba? Kayo na lang? Pwede ba? Huwag niyo ko isali? Pwede ba yun? Well, sabi sa Ephesians 5:1, kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Ang sabi? Kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Mga kapatid, ito po ang utos ng ating Panginoon. At dahil, natandaan niyo nung sabi kanina, siya ang unang misyonero at unang tagapaghayag ng mabuting balita. Remember? Di ba? Isa sa mga paraan na dapat tayong tumulad sa Kanya ay sa gawain po ng misyon at ebanghelismo. Kung siya ang pinakaunang missionary at siya ang unang tagapaghayag ng magandang balita, so kung gagayahin natin siya, dapat din tayong maghayag ng magandang balita. Listen, kung hindi natin ito ginagampanan, kahit na may kakayanan naman tayo, ibig sabihin, nakakalakad tayo, nakapagsalita tayo, kaya ng ating pangangatawan, at may sobrang oras tayo, pero hindi natin ito ginagawa, mga kapatid, tayo po ay sumusuway sa ating manlilikha. Tayo po ay sumusuway sa ating Diyos. Tayo ay sumusuway sa ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo lumalakad sa nahayag na kalooban ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po, ang pagdadala ng ebanghelyo sa lahat ng tao at pagpapalago ng mga tao sa katotohanan ng Diyos ay usapin po ng obedience. Rinig niyo yan? Listen, tapos ka na magtrabaho. Tapos ka na mag-aral sa school. Tapos ka na maglinis ng bahay. Tapos ka na mag-aral ng salita ng Diyos. Sabihin natin, nag-aaral tayong lahat ng salita, okay? Tapos ka na mag-aral ng salita ng Diyos, pero may oras pa.
Hapon pa lang. Pero imbes na gamitin mo yung oras na iyon upang lumabas at ihayag ang ebanghelyo, anong ginawa mo? Ang ginawa mo ay manood ng K-drama, maglaro, humilata lang sa iyong kama, usap-usap kasama ang pamilya o kaibigan, o kung ano pa mga ibang bagay. Bagaman, sa usapin po ng Christian liberty, wala namang mali sa ganon, di ba? Yun ang pagtingin natin eh. Wala namang mali doon ah. Di ba? Opo, walang mali. Pero hindi ba natin naiisip, listen, na isa dapat na maging bunga ng pag-aaral mo ng salita kung mula sa puso talaga ang paggawa mo nun at hindi para masabi lang na nag-aaral ka. Alam nyo anong isa sa mga bunga nun? Ang pagmamahal sa Diyos. Di ba? Nasa isang banda ay maipapakita mo sa paghahayag ng kanyang pagmamahal sa mga makasalanan. Hindi nyo ba naiisip yun? Hindi ba natin naiisip na isa sa mga dapat na maging bunga ng pag-aaral ng salita, o mas mabuting sabihin, di ba natin nakikita na ang isa sa mga tinuturo ng salita ng Diyos ay ang unti-unting pagbabawas na sa paggamit ng oras sa mga bagay gaya ng panonood ng movies, paglalaro, paggagala, at iba pa na ang halaga ay hanggang dito lang sa mundong ito. At sa kabaliktaran ay paglago naman sa paggamit ng oras sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Hindi nyo ba nakikita na tinuturo yun ng salita ng Diyos? Hindi nyo ba nakikita yon? Hindi ba natin yun naiisip? Hindi ba natin iyon nakikita sa pag-aaral ng kanyang salita? Marami sa atin ang tuluyang binabaliwala ang pag-ebanghelyo. Naayos lang sa atin matapos ang isang araw na hindi nahayag ang ebanghelyo. Sino yung nakakaramdam nun? At sino yung namumuhay na ganon? Sino dito? Na para bang dumaan ang araw na okay lang na hindi ko nahayag ang magandang balita ng Diyos. Sino? Kesyo, wala daw pagkakataon na gawin ito kasi lagi lang nasa bahay. Wala naman akong dahilan para lumabas. Paano ko makapagay ng ebanghelyo? Kesyo, wala nang oras kasi buong araw nasa school. Kesyo, wala nang oras kasi buong araw nasa trabaho. Kesyo, wala nang oras kasi buong araw kung kailangan mag-aral ng review ko. Hindi natin naisip na kung lagi ka lang nasa bahay, edi lumabas ka. Hindi natin naisip na kesyo lagi kang nasa school or work, then mag-ebanghelyo ka sa mga classmates mo. Mag-ebanghelyo ka sa mga schoolmates mo. Mag-ebanghelyo ka sa workmates mo. Nakikita niyo po yun? Nakakalungkot po na ang pagbabaliwala sa pag-ebanghelyo ay isang kasalanang madalas hindi natin pinapansin at hindi natin sineseryoso. Alam niyo anong tawag doon? Ang hindi pag-ebanghelyo ay isa sa mga tinatawag na respectable sin. Respectable sin. Now, hindi po ibig sabihin nun nire-respetong kasalanan, but ang hindi pag-ebanghelyo ay isa sa mga respectable sin. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa kasalanang madalas tinatanggap, madalas kinukonsinti, o madalas binibigyang palusot ng mga tao dahil hindi ito mukhang seryoso. Dahil hindi ito mukhang malinaw na nakakasama. Lalo na kung ikukumpara siya sa mga mas hayag na mga kasalanan, gaya ng pagpatay, pagnanakaw. Yun kasi ang isip natin eh. Basta, nag-aaral ako ng salita. Basta hindi ako nagsisinungaling, hindi ako pumapatay, hindi ako nanununtok. Okay lang na hindi ako maghayag ng ebanghelyo. Hindi kasalanan yun. You know what? Ganon tayo mag-isip. Pero, tandaan niyo po, sa harap ng Diyos, ito ay seryoso pa rin dahil iyon ay paglabag sa kanyang kabanalan. Kaya ngayon, nawa ay mabago na po ang ating mga isipan patungkol dito. Pakinggan niyo po, ang hindi o pagbabaliwala
sa pag-ebanghelyo ay kasalanan. Nararapat lang sa taong niligtas ng Diyos na sikaping ihayag ang kanyang magandang balita sa bawat araw na lumilipas. Kailangan nyo po tingnan ano ang laman ng inyong mga puso at isipan. Yun ang kailangan nating tingnan. Ano ang pinapahalagahan nyo ngayon? Diba? Ano pinapahalagahan nyo ngayon? Ano ang nagbibigay ng kasiyahan sa inyo? Kayo ba ay nakatuon sa mga bagay na ang halaga ay hanggang dito lang sa buhay na ito? O kayo ay nakatuon sa mga bagay na may eternal value? O yung mga bagay na walang hanggan ng halaga? Anong pinupuno ng puso ninyo ngayon? Hindi po yun mahirap makita, mga kapatid. Hindi yun mahirap malaman. Kasi kung ano ang mga ginagawa nyo sa araw-araw, doon po matutukoy para saan kayo namumuhay. Doon matutukoy ano ang pinapahalagan nyo sa inyong hinaharap. Mga bagay ba na hanggang dito lang sa lupa? O mga bagay for eternity? At sige, sabihin na natin, ipagpalagay na natin na nag-aaral kayo araw-araw ng salita ng Diyos. Pagpalagay natin yon at nawa, yun talaga ang nangyayari. Sa mga natitirang mga oras na merong kayo, saan nyo ito ginugugol? Saan nyo ito ginugugol? Tinatanong ko po ito para mag-focus tayo ngayon sa application ng salita. Pwede kasing maisip ninyo na nag-aaral na ako ng salita ng Diyos, okay na yun. Tandaan nyo po, kaakibat ng pag-aaral ng salita ay ang pagsasabuhay nito. Kaakibat ng pag-aaral ng salita ay pagsasabuhay nito. Kaya tatanungin ko kayo ulit. Sa mga natitirang oras na merong kayo, pagkatapos nyo mag-aaral ng salita ng Diyos, at sabihin natin, tapos na rin kayo sa mga iba pang mga responsibilidad ninyo, anong ginagawa nyo? Saan mo ginugugol ang mga oras na yon? Again, dalawa lang ang sagot. Sa mga bagay na panandalian lang ang halaga o sa mga bagay na may walang hanggang halaga? Saan? Ngayon, pakinggan niyo po ito. Kung ang buhay dito sa lupa lang ang meron tayo, kung nasa isip mo, ang buhay mo lang ay dito lang sa lupa, yes, makatuwiran lang na ituon mo yan. Ituon mo ang pansin mo sa mga bagay tulad ng politika, pagkain, libangan, pera, sports, games, pagpapaganda, pagpapalakas ng katawan. Gawin niyo yun. Gawin niyo na lahat ng magpapakasaya habang buhay pa kayo. Kung ang buhay na meron ka ay buhay lang dito sa lupa, gawin mo yon. I will support you. Pero, kung alam mo na may buhay pa pagkatapos nito, at iyon ang alam mong patutunguhan mo, then, dapat tayong mamuhay na may pagtingin sa walang hanggan. Ganun dapat ang pamumuhay mo. At babaguhin nito ang ating mga pagnanais. Alam nyo, ano ang nanaisin mo kung alam mong may buhay na walang hanggan? Kung tunay mo talagang naunawaan na may buhay na walang hanggan, hahangarin mo ding mamuhay ang iba sa ganoong pananaw. Ibig sabihin, magiging mahalaga sa iyo ang pag-eebanghelyo dahil ang mangyayari sa walang hanggan ang siyang pinakamahalaga para sa iyo. Ang pag-eebanghelyo ay magiging normal na parte ng buhay mo, gaya ng napaka-normal sa iyo ang kumain 3 beses sa isang araw. Gaya ng normal sa iyo na matulog araw-araw. Ang pag-eebanghelyo ay magiging normal din sa iyo araw-araw. At isa iyon sa paraan para magkaroon ng kabuluhan ng buhay mo. Bilang isang tao na may alam na may buhay na walang hanggan. Kaya kinakausap ko kayo ngayon. Ikaw na mananampalataya sa Panginoong Hesus. Masasabi mo bang pinapamuhay mo ang buhay mo ngayon na may kabuluhan?
Gusto mo bang magkaroon ng tunay na kahulugan ng buhay mo? Kung gayon, ilaan mo ito sa mga bagay na walang hanggan. At isa doon ay ang pagtatrabaho para sa karya ng Diyos. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ito ay may pangwalang hanggang halaga at isang paraan ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa. And you know what? Ito ang isa sa mga hayag na nakalooban ng Diyos. Do you remember Paul? Do you remember Paul? Habang naggagawa siya ng tent, nihayag niya yung gospel. Diba? Habang nagtatrabaho siya, inihayag niya yung gospel. Hindi inihiwalay yun ni Pablo. Yung mga kapatid, anong pinagkaiba natin kay Pablo? Anong pinagkaiba natin sa mga apostol? Anong pinagkaiba natin kala Esteban, kala Pedro, kala Felipe, kala Timoteo, kala Tito, kala Martin Luther, kala John Calvin, kala R.C. Sproul, kala John MacArthur, kala Paul Washer, kay Pastor Noel, kay Pastor Olan? Anong kaiba natin? Bakit meron silang nagawa para sa karya ng Diyos? Bakit ang daming mga taong naligtas sa pamagitan nila? Tayo, pwede ba nating tanungin ang ating mga sarili? Kung marami na bang naligtas na mga tao sa pamagitan natin? Tanungin natin, ginagamit ba tayo ng Diyos upang ang ibang tao ay maligtas? Ginagamit ka ba ng Diyos? Para maligtas yung ibang tao? Masasabi ba natin na ginagamit tayo ng Diyos? Masasabi ba natin ang tulad na sinabi ni Pablo? At maisasalaysay ba tayo, may maisasalaysay ba tayo ngayon na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating buhay? Ng ating ministeryo? Ng ating ginagawa? Kasi ang mga tanong na nabanggit ko kanina ay malinaw na, yung mga taong nabanggit ko kanina ay malinaw na ginamit ng Diyos. Bakit? Dahil ba sila ay may mas malaking pananampalataya kaysa sa atin? Dahil ba may mga superpower sila? Dahil ba mga great men talaga sila? Mga kapatid, tandaan niyo po anong sinabi ni Pablo, verse 19. Ang lahat ng mga nangyari, mga na-accomplish niya ay ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nila gawa yon. Pero bakit? Bakit nangyari yon sa pamagitan nila? Bakit? Anong pinagkaiba nila sa atin? Bakit sila ginamit ng Diyos? Mga kapatid, makinig po kayo. Ang tanging pagkakaiba nila sa atin, o ang tanging pagkakaiba natin sa kanila. Baliktad, ang tanging pagkakaiba nila sa atin ay pagsunod sa Diyos. Ang pagkakaiba nila sa atin is obedience. Pagkakaiba nila sa atin, they obeyed. They were obedient. They were obedient. Tandaan po natin, gawain po iyon ng Diyos. At ginawa niya iyon sa pamagitan ng kanyang mga alagad. Mga alagad niyang sumusunod sa kanya. Ngayon, kung wala pong nangyayari sa pamagitan natin, hindi po ibig sabihin noon na kulang ang kapangyarihan ng Diyos. Nangangahulugan lang iyon na hindi tayo sumusunod. Pero alam niyo po, anong kagandahan ng gawaing ito? Pakinggan niyo po. Nang ipadala ni Jacob ang kanyang mga anak sa Ehipto upang maghanap ng pagkain sa panahon ng tagutom, nandoon na si Joseph. Di ba? Tandaan niyo? Nang pumasok ang mga espiya sa Israel sa Jericho para simulang sakupin na ang Canaan,
inihanda na ng Diyos si Rahab. Nandun na si Rahab upang sila'y itago. Nang nais ng yunokong taga-Ethiopia na maunawa ng salita ng Diyos, isinugo ng Diyos si Felipe upang ipaliwanag ito sa kanya. Nang papunta ang Panginoong Hesus pabalik sa Galilea, dumaan siya sa Samaria at doon ay nakahanda na ang Samaritana upang marinig ang Ebanghelyo at siya ay maligtas. Mga kapatid, pinapakita ng lahat ng ito kung paano kumikilos ang probidensya ng Diyos nang nauuna sa kanyang mga tao. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang lahat ng ating mga paglilingkod sa Ebanghelyo ay hindi mauuwi sa walang kabuluhan. Dahil ang Diyos ang kumikilos na nauuna sa atin. Kaya mga kapatid, magalak ka sa pag-ebanghelyo. Dahil ito ay kaloob po ng Diyos. Napakalaking pribilehiyo ang gamitin ng Diyos na lumikha at nagligtas sa atin. Hindi nyo nakikita yon? Ito ay labis na makakabuti sa atin dahil habang nakikita natin ang pagkilos ng Diyos, mas napapalakas rin ang ating individual na mga kaluluwa. At higit sa lahat, naluluwalhati po ang Diyos. Kaya po sa biyaya ng Diyos, hayaan mong maging totoo ang ebanghelyo sa pamumuhay mo. Lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Lumago ka sa pag-iisip ni Kristo. Matyaga buong puso at buong paghahangad mong aralin ang salita ng Diyos upang mahayag mo din ang ebanghelyo ng malinaw at tama. Tumingin ka na ngayon sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagpapahalaga ng mga bagay na may walang hanggang halaga din. At isa doon ay ang pag-ebanghelyo. Unti-unti mo nang bitawan ang paggamit ng oras mo sa mga bagay na, oo, hindi man maaaring masama, pero wala namang eternal value. K-drama, entertainment, games, gala. Well, you can do that. Pero nawa, magsimula na kayong maging mature. Unti-unti nyo na yung bawasan. Bitawan nyo na yun. There's so much thing to do as a Christian, mga kapatid. Tandaan mo, hindi man direktang nakikita at napapansin, pero ang pagbabaliwala sa pag-ebanghelyo ay kasalanan. Ito ay paglabag sa kabanalan ng Diyos. Kaya simula last Sunday, sabi ko sa asawa ko, hindi pwedeng hindi tayo mag-share ng gospel. So doon mahuhubog yung buhay mo. Kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko mag-aral ng ipapangaral kada linggo. So anong ginagawa ko? Disiplina. Anong ginagawa ko? Pagbabawas sa mga bagay na hindi man masama, pero walang eternal value. I must make sure na sa umaga makapagtrabaho ako, kakain at matutulog, magpapahinga, mag-aaral para sa paghahanda sa salita ng Diyos, at pagka 4:30, go. Labas. Maghayag tayo ng ebanghelyo. Then pagbalik sa bahay, trabaho ulit. Kapag walang nag-book, aral ng salita. Kailangan ko mag-aral eh. Kailangan ko maghanda. Hanggang alas 12. Pagkatapos, responsibility sa wife ko. We read the Bible. We pray together. Mga kapatid, hindi imposible na gawin yan. Posible yan. It's just a matter of your heart. Anong mas pinapahalagahan mo? Kaya ang tanong, nais mo ba para sa kaluwalhatian ng Diyos na makita ang pagkilos niya sa pagliligtas ng mga makasalanan sa pamagitan mo? Nais mo ba na isa sa mga araw na ito, gaya ni Pablo, ikaw ay tatayo sa gitna ng mga kapatid
at isasalaysay ang mga ginawa ng Diyos dito sa Kabkaben, dito sa Maribeles, sa pamagitan ng iyong ministeryo. Nawa ito ang loobin mo, dahil ito ang kalooban ng Panginoon mo. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Makinig ang may pandinig. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you, O Lord, for your gift. Not only na kami ay naligtas, but the gift and the privilege na magamit mo upang ang ibang tao ay maligtas. Salamat sa biyayang ito. Amen. Tayo po'y magsitayo at umawit ng panghuling himno. Pakitingnan po ang inyong mga kopya in Modern Hymn number 3. Modern Hymn